Ang bilyonaryong si Dante Santillan ay tila nasa kanya na ang lahat. Ngunit ang kanyang dambuhalang mansyon ay kasinhimik ng isang puntod, isang tahanang puno ng kalungkutang, hindi kayang pagalingin ng salapi. Araw-araw, ang kayamanan niya ay isang malamig na paalala ng kanyang nakaraan. Ngunit isang araw, isang simpleng tindera ng gulay, si Elara ang pumasok sa kanyang buhay. Dala ang isang kasunduang nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Hindi lang siya naroon para magdala ng isang tagapagmana. Sa isang simpleng pagkain na kanyang inihanda, isang mangkok ng mainit na sabaw na may lasa ng isang tunay na tahanan, isang bagay na hindi inaasahan ang kanyang nagawa. Hindi niya namalayan, sinimulan niyang tunawin ang pusong matagal nang nanigas dahil sa kalungkutan at binago ang lahat magpakailanman. Ang mga araw ni Elara ay laging nagsisimula bago pa man magising ang buong Maynila. Hindi pa sumisikat ang araw, pero ang kanyang diwa ay gising na. Sa loob ng kanilang munting tahanan sa isang masikip na eskinita sa Tondo, makikita ang mga yero at pinagtagpi-tagping kahoy na nagsisilbing bubong at dingding. Ito ang kanilang kanlungan, isang saksi sa lahat ng kanilang pangarap at paghihirap. Ang unang tunog na maririnig niya sa madaling araw ay hindi ang tunog ng busina ng jeep, kundi ang mahinang ubo ng kanyang bunsong kapatid, si Maya. Isang tunog na bumibiyak sa katahimikan at sa puso niya'y nagbibigay paalala sa bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Si Elara sa kanyang 24 anyos ay may mukha ng bakas ang pagod at alalahanin. Ang kanyang balat na minsang naging sariwa ay bahagya ng kinulayan ng araw dahil sa walang humpay na pagbibilad at pagod sa pamamalengke. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo. Bawat kalyo, bawat gasgas ay isang tatak ng kanyang pagsusumikap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kislap pa rin sa kanyang mga mata, isang kislap ng pag-asa, ng katatagan, ng di matitinag na pagmamahal sa kanyang pamilya. Laging nakatali ang kanyang buhok sa isang simpleng ponytail, handa sa anumang hamon ng araw, gaya ng isang mandirigmang nakahanda sa laban. Ang kanyang buhay ay umiikot sa isang maliit na pwesto sa palengke ng Divisoria. Isang mesa na puno ng sariwang gulay na inaangkat pa niya mula sa bagsakan tuwing hating gabi. Sariwa, bili na kayo, presyong kaibigan lang. Ito ang paulit-ulit niyang isinisigaw. Ang boses niya ay nakikipagsabayan sa ingay ng tao, sa mga busina at sa huni ng mga nagtitinda. Ang bawat piso, bawat barya na kanyang kinikita ay may katumbas na butil ng pawis. Ang perang iyon ay para sa gamot ni Maya, para sa kanilang pagkain, para sa araw-araw na pangangailangan. Pero higit sa lahat, para sa pangarap na balang araw, makakaahon din sila, maniniwala siya roon. Palagi siyang tapat sa kanyang negosyo. Minsan nga, may isang ginang na sobra ang naibigay na sukli. Hinabol niya ito para lang maibalik ang tamang halaga. Mahalaga iyon. Ang pagiging tapat ay mahalaga. Ngunit sa mga nakaraang buwan, tila ba ang pangarap na iyon ay unti-unting lumalabo. Lumalala ang sakit ni Maya sa puso. Kailangan na itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang halagang kinakailangan, malaking halaga. Parang bundok na imposibleng akyatin ng isang simpleng tindera. Ang 300,000 na kailangan ay parang pader na naghihiwalay sa kanila ng pag-asa. Sa tuwing tinititigan niya ang natutulog na si Maya, ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng paraan. Kailangan niya, hindi siya papayag na mawalan ng pag-asa. Ang desperation ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong liwanag sa dilim. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng dasal. Isang taimtim na dasal na sana may isang pambihirang pagkakataon ang dumating. Kahit ano, makahanap lang siya ng solusyon para sa kapatid niya. Ang hangin sa Tondo ay tila ba laging may dalang huling pag-asa
at minsan may dalang mga pahina ng dyaryo na lumilipad. Isang hapong mainit habang nagpapahinga si Elara matapos ang maghapong pagtitinda, napansin niya ang isang lumang pahayagan na nahulog sa tabi niya. Wala sa loob, dinampot niya ito. Hindi niya inaasahan na sa mga pahina niyon may isang anunsyo na kukuha ng kanyang buong atensyon. Sa isang maliit na seksyon, nakasulat ang mga letrang tila ba kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ito tulad ng ibang anunsyo, kakaiba, misteryoso. Kinakailangan, isang babae, 23 to 28 taong gulang, malusog, walang bisyo at handang maglaan ng 9 na buwan ng kanyang buhay. Kapalit ay halagang magpapabago sa iyong kinabukasan. Walang nakasulat kung anong trabaho ito. Walang pangalan ng kumpanya, kundi isang numero ng law firm. 10 milyon, isang malaking halaga. Para sa isang taong tulad niya, ang 10 milyong piso ay hindi lang pera. Ito ay buhay. Ito ay pag-asa. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasalita ang numero. Maraming katanungan ang umusbong sa kanyang isip. Ano kaya itong trabaho? Delikado ba? Bakit ganun kalaki ang handog? Ngunit ang desperation niya mas malakas pa sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Para kay Maya, gagawin niya ang lahat para sa kapatid. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Hindi siya nagdalawang isip. Tinawagan niya ang numero. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip, sunod-sunod na interview, mahigpit na medikal na pagsusuri. Bawat tanong ay sinasagot niya ng buong katapatan, bawat test ay ipinapasa niya. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam niya na bawat hakbang ay papalapit siya sa posibleng paggaling ni Maya. Hindi siya sumuko. Hindi niya kayang sumuko. Hanggang sa isang araw, ipinatawag siya para sa huling pag-uusap. Dinala siya sa isang marangyang opisina. Ang sahig ay makintab, ang mga muebles ay mamahalin. Sa likod ng isang malaking mesa, nakaupo ang isang abogadong may salamin. Malamig ang mukha. Miss Elara Cruz, sabi nito, ang boses ay seryoso. You passed all the tests. Ang kliyente namin ay handa nang ibigay sa iyo ang kontrata. Inabot sa kanya ang isang makapal na dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahang binubuklat. Binasa niya ang bawat linya, bawat salita. At doon nakita niya ang salitang nagbago sa lahat, surrogacy. Pagiging isang surrogate mother. Dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ng anak ng isang taong hindi niya kilala. Ang mundo niya ay tila umikot. Hindi niya inasahan iyon. Ngunit muli, ang larawan ni Maya na nakahiga sa banig, nahihirapang huminga ang siyang nagbigay ng lakas sa kanya. 10 milyong piso, sapat na, higit pa sa sapat, para sa operasyon ni Maya, para sa kanilang bagong simula. Bumuntong hininga siya, pumikit ng mariin. Pumapayag po ako, mahina niyang sabi, mahina, pero buo ang desisyon. Pinirmahan niya ang kontrata. Sa bawat pirma niya, pakiramdam niya ay isinuko niya ang bahagi ng kanyang sarili, ngunit mayroon din siyang pakiramdam ng pag-asa. Pagkatapos noon, dinala siya sa isang silid upang makilala ang kliyente. Isang malaking pinto ang dahan-dahang bumukas. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ito na, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Sa loob ng silid, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, matikas, may perpektong pananamit na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay tila inukit. Perpekto, ngunit ang kanyang mga mata na walang emosyon kundi lamig. Isang lamig na tumagos sa kaibuturan ng puso ni Elara. Napakagatlabi si Elara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang lalaking ito. Siya ang taong aksidente niyang nabangga sa ilalim ng ulan. Siya ang lalaking may mamahaling relong na basag ang salamin dahil sa kanya. Siya si Dante Santillan, ang bilyonaryong halos pag-aari ang kalahati ng Metro Manila.
Ang gulat sa mukha ni Elara ay hindi maipinta. Samantala, si Dante naman ay walang pinakitang anumang damdamin. Tumingin lang ito sa kanya mula ulo hanggang paa, ang mga matay kasing lamig pa rin ng araw na iyon. Isang tingin na tila ba sinisiyasat ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ikaw, yun lang ang nasabi ni Elara. Ang oses ay halos pabulong, parang hindi siya makapaniwala. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Dante. Ang kanyang boses ay malalim, walang buhay. Bawat salita ay parang utos na hindi pwedeng suwayin. Mula ngayon, dito ka natitira. Susundin mo ang aking mga patakaran. Dito mo dadalhin sa iyong sinapupunan ang aking tagapagmana. Isang matalim na hininga ang pinakawalan ni Elara. Malinaw ba ito? Tanong niya. Tumango lang si Elara. Hindi siya makapagsalita. Ang mga pangyayari ay masyadong mabilis, masyadong malaki. Kinagabihan din niyon, dinala siya sa mansyon ni Dante. Ang kanyang lumang bag na mayroon lang ilang damit ay tila isang malaking insulto sa marmol na sahig, sa nagtataasang pader at sa mga gintong palamuti ng bahay. Habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Doon, nakita niya ang isang hamak na tindera na nakatayo sa isang palasyo ng bilyonaryo. Isang hamak na tindera sa isang mundong hindi niya kailanman naisip na mapapasok niya. Ang mansyon, malaki, maganda, malinis, ngunit walang buhay, malamig, tahimik. Ang katahimikan ay nakakabingi, lalo na para sa isang taong sanay sa ingay ng palengke, sa tawanan ng mga kapitbahay, sa iyakan at sigawan ng mga bata sa eskinita. Dito, ang tanging maririnig mo ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tik-tak ng isang antigong orasan sa pasilyo. Ito ang kanyang bagong buhay, isang ginintuang hawla. Ang mga unang interaksyon nila ni Dante ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nagkikita lang sila tuwing hapunan. Sa isang napakahabang lamesa na kaya sigurong pakainin ang 20 tao, sila lang ang nakaupo sa magkabilang dulo. Walang nagsasalita. Si Dante ay laging nakatutok sa kanyang tablet at nagbabasa ng balita tungkol sa stock market. Si Elara naman ay nakayuko lang at pinaglalaruan ang kanyang pagkain. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, bakit ganito ang buhay ng isang taong mayaman? Hindi ba dapat mas masaya? Hindi ba dapat mas may kulay? Ang pakiramdam niya ay isa lang siyang bagay, isang kasangkapan, isang vessel na magdadala ng kanyang tagapagmana. Hindi na si Elara. Ito ang simula. Isang simula na puno ng pagdududa, ng pangamba at ng matinding kalungkutan. Ang mga unang linggo ni Elara sa mansyon ng mga Santillan ay lumipas ng napakabagal. Araw-araw, halos pareho ang takbo ng kanyang buhay. Gumising, kumain, at manatili sa loob ng kanyang silid na para bang isa siyang bilanggo sa sariling panaginip. Ang pagod sa katawan ay napalitan ng pagod sa isip. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang kalungkutan ay tila ba isang matalik na kaibigan na laging nakasunod sa kanya. Ang kanilang mga interaksyon ni Dante ay kasing lamig pa rin ng marmol na sahig. Nagkikita lang sila tuwing hapunan. Si Dante, tulad ng dati, ay laging nakatutok sa kanyang tablet at sa bawat paghigop ng kanyang sopas, tila ba wala siyang ibang pinapansin kundi ang kanyang trabaho. Ang tanging mga salitang lumalabas sa bibig niya ay, kumain ka, Elara. Kailangan mong maging malusog para sa bata. Isang paalala. Isang paalala na hindi siya si Elara, kundi isang vessel, isang tagapagdala ng kanyang tagapagmana. Ang mga pagkain ay laging masarap, mamahalin. Inihanda ng isang pribadong chef. Ngunit para kay Elara, wala itong lasa. Ang bawat subo ay tila papel. Walang init, walang damdamin. Isang araw hindi na natiis ni Elara. Ang kanyang sikmura ay hinahanap ang pamilyar na lasa ng kanyang pinanggalingan. Hinahanap niya ang init, ang totoong lasa. Habang nakatingin siya sa platong puno ng mga pagkain na hindi niya kilala,
Isang ideya ang bumulong sa kanyang isip. Malakas ang bulong. Nagpaalam siya sa chef na nagulat sa kanyang kahilingan. Gusto ko pong magluto, mahina niyang sabi. Sa umpisa ay nag-aalangan ng chef, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Elara, pinayagan din siya. Pumasok si Elara sa malawak at modernong kusina. Sa gitna ng lahat ng makintab na kasangkapan, napangiti siya. Ito ang kanyang teritoryo. Kinuha niya ang mga sariwang gulay, ang karne ng baboy at ang mga pampalasa. Dahan-dahan sinimulan niyang ihanda ang paborito niyang sinigang na baboy. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng natural, may pagmamahal at pag-iingat. Habang kumukulo ang sabaw, kumalat ang amoy nito sa buong kabahayan. Isang amoy na pamilyar, isang amoy na matagal nang nawala sa mansyon na iyon. Ang amoy ng sampalok ng kamatis, ng sibuyas, ng baboy na kumukulo. Hindi lang ito amoy ng pagkain, ito ay amoy ng tahanan. Nang gabing iyon sa hapagkainan, natigilan si Dante. Bitawan niya ang kanyang tablet, inamoy niya ang hangin. Ang amoy ay iba. Hindi tulad ng dati. Tinitigan niya ang sinigang na nasa kanyang bowl. Mainit, nagagandahan ang mga gulay. Ang amoy ay nagdala sa kanya sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Walang salita. Kumuha siya ng kanin at nagsimulang kumain. Ang unang subo ay nagdala ng iba't ibang emosyon. Ang tamang asim, ang tamang alat, ang init. Hindi lang ito pagkain. Ito ay isang karanasan. Naubos niya ang isang buong mangkok. Bago siya tumayo, tumingin siya kay Elara. Sa unang pagkakataon ng diretso sa mga mata, may isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Masarap, sabi niya sa mahinang boses, bago tumalikod at umalis. Isang salita, iyon lang. Ngunit para kay Elara, ang isang salitang iyon ay parang musika. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nakita siya ni Dante. Hindi lang bilang isang surrogate, kundi bilang isang tao, isang simula, isang maliit na butas sa dingding ng yelo. Mula sa simpleng salitang masarap, nagsimulang magbago ang lahat. Dahan-dahan, unti-unti. Hindi na gaanong nakakabingi ang katahimikan sa hapagkainan. Paminsan-minsan, pinapayagan na ni Dante si Elara na magluto. Ang amoy ng niluluto niya ay nagdadala ng buhay sa bawat sulok ng mansyon. Isang amoy na nagsasabing, may tao rito, may buhay. Si Elara, sa kabila ng lahat, ay isang taong mapagmasid. Napansin niya ang mga mumunting detalye tungkol kay Dante. Tuwing hating gabi, kapag akala niya ay tulog na ang lahat, maririnig niya ang mahinang tunog ng piano, isang malungkot na himig, punong-puno ng pangungulila, para itong isang malalim na buntong hininga na inawit sa pamamagitan ng mga teklado. Napansin din niya ang isang kwarto sa dulo ng pasilyo na laging nakakandado. Minsan nakikita niya si Dante na nakatayo sa harap niya, hindi pumapasok, nakatitig lang, na para bang may isang buong mundo sa loob niyon na ayaw niyang balikan. Nagsimula silang magkaroon ng maliliit na pag-uusap, hindi na lang tungkol sa bata. Minsan, tinatanong ni Dante tungkol kay Maya, ikinwento naman ni Elara ang kanyang mga pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral, ang magkaroon ng sariling karinderya. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Elara ang isang sulyap sa totoong Dante Santillan, hindi ang bilyonaryong may malamig na mata, kundi isang lalaking marunong makinig, isang lalaking may kislap ng interes sa kanyang mga mata. Mga sandali iyon, mahalaga. Isang gabi, habang naglalakad si Elara sa pasilyo, muling narinig niya ang malungkot na himig mula sa piano. Ang tunog ay mas malalim, mas masakit. Dahan-dahan, sumilip siya sa music room. Nandoon si Dante, nakaupo sa harap ng piano. Ang kanyang mga daliri marahang dumadampi sa mga teklado. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kalungkutan. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang mga notang lumalabas sa piano ay tila mga luhang nagkukwento ng kanyang pinakamalalim na pighati. Hindi napansin ni Dante si Elara. Pagkatapos ng kanta,
Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa sandaling iyon, nakita ni Elara hindi ang isang makapangyarihang bilyonaryo, kundi isang taong nasasaktan, isang taong nangungulila. Napakaraming pasan. Sa halip na umalis, kumuha si Elara ng isang basong tubig mula sa kusina. Tahimik, maingat. Inilapag niya ito sa tabi ng piano. Nagulat si Dante. Nagangat siya ng tingi, ang mga matay namamaga. "Salamat," sabi nito. Ang boses ay garalgal. "Maganda yung kanta," sabi ni Elara, malumanay. "Pero malungkot." Tumingin si Dante sa malayo, sa labas ng malaking bintana. Ang kanyang mga mata ay tila ba lumalangoy sa mga alaala. "Ito ang paboritong kanta ng aking asawa," pag-amin niya. Siya ay pumanaw, ilang taon na ang nakakaraan, isang aksidente. Iyon ang gabing gumuho ang unang pader sa pagitan nila. Hindi na lamang ito isang kasunduan. Hindi na lamang ito isang trabaho. Ito ay koneksyon. Nagkwento si Dante tungkol sa kanyang asawa, si Liana, tungkol sa kanilang mga pangarap, tungkol sa aksidenteng bumawi sa buhay nito. Naunawaan ni Elara ang bigat na dinadala ni Dante. Ang kanyang kayamanan ay hindi sumpa, kundi isang paalala sa lahat ng nawala sa kanya. Sa gabi na iyon, natunaw ang yelo. Nagkaroon ng init, tunay na init. Naramdaman ni Elara ang init na dahan-dahang bumabalik sa mansyon. Ang mga hapunan ay hindi na tahimik. Mayroon na silang mga pag-uusap, mga tawanan. Ang pagiging bukas ni Dante tungkol sa kanyang nakaraan ay nagpatunaw sa yelo sa pagitan nila. Hindi na lang siya ang surrogate. Naramdaman niya na mayroon ng kakaibang koneksyon, may pag-aalaga, may pag-unawa. Ang bawat sulyap, bawat mahinang ngiti mula kay Dante ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Isang pamilyar na damdamin, ang damdaming nagpapasaya sa puso niya. Ngunit tulad ng isang magandang panaginip, kailangan itong harapin ng isang malupit na katotohanan. Minsan, ang mga magagandang bagay ay pansamantala lang. Isang hapon, habang nag-aayos si Elara ng mga bulaklak sa sala, isa sa mga bagong gawain niya na nagpapasaya sa kanya, may dumating na bisita si Dante. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Isang babaeng ubod ng ganda at sopistikada, nakasuot ng isang mamahaling damit, ang bumaba. Ang kanyang lakad ay may kasamang pagmamalaki. Ang kanyang aura ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ipinakilala siya ni Dante. "Elara, this is Isabella, a childhood friend and business partner." Ngunit ang mga mata ni Isabella ay parang mga punyal nang makita si Elara. Sinalubong siya nito ng isang tingin. Mula ulo hanggang paa, sinuri siya nito. May halong pagkamuhi, may halong pangmamaliit. Ramdam ni Elara ang pagliit ng kanyang sarili. Ramdam niya. Bigla siyang naramdaman na parang isang basahan. "Kaya pala, ikaw pala yan," sabi ni Isabella. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Elara, parang kutsilyo. Ang surrogate, ang salitang iyon. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Bumalik si Elara sa kanyang realidad. Oo nga pala, yun lang siya, isang bayaran. Sa mga sumunod na araw, laging nasa mansyon si Isabella. Utos dito, utos doon, na para bang siya ang may-ari ng bahay. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng tensyon, ng lamig. Sinisigurado ni Isabella na lagi niyang ipapaalala kay Elara ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Ang pagkakaiba nila, malaki, napakalaki. "And alam mo, Elara," sabi ni Isabella isang araw habang nagkakape sila sa hardin, at sinisigurado niyang maririnig ni Elara ang bawat salita. "Kilala ko si Dante buong buhay ko. Kami sana ang magkasama. Kaso, kailangan niya ng tagapagmana agad. Kailangan ng business. Naiintindihan mo ba?" Ang bawat salita ni Isabella ay parang suntok sa dibdib ni Elara.
business reasons. Yun lang pala, yun lang ang lahat ng ito, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang damdamin, lahat ay tila babaliwala. Naramdaman ni Elara ang kirot ng katotohanan. Masyado siyang umasa, masyado siyang naniwala na mayroon ng iba sa pagitan nila. Ngunit ang pagdating ni Isabela ay isang malupit na paalala. Ang mga pader na unti-unting gumuho ay tila ba muling itinayo. Mas matangkad, mas matibay. At sa pagkakataong ito, may kasamang sakit at pagdududa. Malalim na pagdududa. Ang presensya ni Isabela sa mansyon ay tila isang lason. Unti-unti nitong nilalason ng hangin, ang mga sandali ng kapayapaan at ang munting pag-asa na sinimulang itayo ni Elara sa kanyang puso. Ang mga tingin niya, ang kanyang mga bulong, ang kanyang mga kilos, lahat ay may layuning saktan. May layuning ipamukha kay Elara kung nasaan siya at kung saan siya dapat manatili. Isang bayaran. Kahit pa sinusubukan ni Elara na manatiling matatag, ang mga salita ni Isabela ay parang mga maliliit na karayom na unti-unting tumutusok sa kanyang diwa. Alam mo, Elara, ang isang tulad mo, dapat alam mo ang iyong lugar. Ito ang laging sinasabi ni Isabela. Hindi ba totoo naman? Kaya nga siya narito, hindi ba? Dahil sa pera, dahil sa kasunduan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may damdamin ng umusbong. May pagmamahal na nabuo. Ngayon lahat ng iyon ay tila nagiging balewala. Isang gabi, matapos ang hapunan, naramdaman ni Elara ang pagkirot sa kanyang tiyan. Ang sanggol ay malikot. Naghanap siya ng mainit na gatas sa kusina. Pagdaan niya sa sala, narinig niya ang boses ni na Isabela at Dante. Hindi niya intensyong makinig, ngunit ang kanilang mga boses ay malakas. Natigilan siya, sumilip siya sa gilid, nagtatago sa likod ng kurtina. Dante, sabi ni Isabela, ang boses ay malumanay ngunit may kasamang tuso. Sigurado ka ba talaga dito sa ginagawa mo? Paano kung magkaroon ng problema sa kanya? Hindi ba't buti na lang at mayroon kang backup plan? Nagulat si Elara. Ano? Backup plan? Isabela, tama na. Mahinang saway ni Dante. Ang boses niya ay puno ng pagkadismaya. Ngunit sa tainga ni Elara, tila ba isa itong kumpirmasyon. Ngunit nagpatuloy si Isabela. Bakit? Totoo naman, di ba? May isa pa nga. Ang isa pang babae. Kung sakaling bumagsak ang isang ito, may isa ka pa ring anak na darating. Matalino, napakatalino. Napatakip si Elara sa kanyang bibig para pigilan ang kanyang paghikbi. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Isa pa? May isa pa? Hindi lang siya ang nagdadalang tao para kay Dante. Isang reserba. Yun lang ba siya? Isang ekstrang gulong. Isang pwedeng palitan. Ang lahat ng init na naramdaman niya mula kay Dante. Ang lahat ng maliliit na koneksyon. Ang pag-asang nabuo sa kanyang puso na sila'y magiging isang pamilya, lahat ay biglang gumuho, naglaho, napalitan ng yelo. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya, ginamit, niloko. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy nang walang tigil. Ramdam niya, ang kirot, malalim, dahan-dahan, umatras siya mula sa kurtina. Pumasok siya sa kanyang silid, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang puso ay durog na durog. Ang kanyang tiyan ay parang may tumutusok. Ang lahat ng pagdududa ay nagkatotoo. Hindi lang siya, hindi siya espesyal, hindi siya mahalaga. Ang pader na unti-unting gumuho sa pagitan nila ay muling itinayo. Mas mataas, mas matibay, at ngayon puno na ng galit at pagdududa. Walang tiwala. Wala ng pag-asa. Ito ang dulo. Ito na yata. Ang dulo ng isang kwentong hindi pa nga nagsisimula. Ang haplos ng kamay ni Dante, ang ngiti niya, ang pag-amin niya tungkol sa kanyang asawa, lahat ng iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Isang laro, isang malupit na laro. Matapos ang gabing iyon, tila ba naggiba ang mundo ni Elara. Ang lahat ng init na naramdaman niya, ang lahat ng munting pag-asa ay biglang naglaho. Pinalitan ng lamig, ng sakit, ng matinding pananabik sa isang pagmamahal na akala niya ay totoo.
Pinagtaksilan siya, ginawa siyang tanga. Ang kanyang puso ay parang basag na salamin, hindi na buo. Nagkulong si Elara sa kanyang silid. Ayaw niyang makita, ayaw niyang marinig, ayaw niyang maramdaman. Ang dating masayahin niyang muka ay napalitan ng pighati. Ang kanyang mga mata ay laging namumugto. Hindi na siya lumalabas, maliban na lang kung kakain, at kinukuha na lang niya ang kanyang pagkain para dalhin sa loob. Ang dating masarap na amoy ng niluluto niya ay wala na. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Mas malala pa kaysa dati. Ito ang katahimikan ng isang bahay na may pusong nasaktan. Paulit-ulit na sinusubukang kumatok si Dante sa kanyang pinto. Maririnig niya ang boses nito puno ng pagsusumamo. Elara, pakiusap, mag-usap tayo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang bawat salita ay tila ba nagmamakaawa, ngunit isinasara ni Elara ang kanyang mga tainga, ang kanyang puso. Ayaw na niyang masaktan, sapat na, masyado nang masakit. Sa bawat katok ni Dante, lalo lang bumibigat ang kanyang puso. Gusto niyang maniwala, gusto niyang pakinggan. Ngunit paano? Paano niya paniniwalaan ang isang taong may backup plan? Paano niya mapagkakatiwalaan ang isang taong handang magkaroon ng dalawang ina para sa kanyang anak? Ang ideya ay masyadong malupit, masyadong masakit. Ang pagbabago ni Elara ay hindi na iwasang mapansin ni Dante. Nakikita niya ang lamig sa mga mata nito, ang pag-iwas sa kanyang tingin. Alam niyang nawala na ang tiwala. Ang init na sinimulang itayo nila ay biglang naglaho. Pakiramdam niya ay isa rin siyang bilanggo. Isang bilanggo ng mga salita ni Isabela, isang bilanggo ng kanyang sariling lihim. Nakita ni Dante ang lalim ng sakit sa mga mata ni Elara. Alam niya na ang mga salita ay hindi na sapat. Ang mga paliwanag ay tila bahangin na lang, walang patutunguhan. Kailangan niya ng isang bagay na mas malinaw. Isang bagay na hindi kayang pagdudahan, isang pagkilos na magpapakita ng buong katotohanan, hindi lang sa kanya kundi kay Elara, para sa kapayapaan ng isip niya, para sa kapakanan ng lahat. Kinabukasan, maaga pa, kumatok ulit si Dante sa pinto ni Elara, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nagmamakaawa. Ito ay seryoso, walang pag-aalinlangan. Elara, sabi niya. Ang boses ay matigas, ngunit may bahid ng pagod. Magbihis ka, aalis tayo. Ayoko, sagot ni Elara mula sa loob. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagod. Hindi ito pakiusap, Elara. Pagpapatuloy ni Dante, ito ay isang bagay na kailangan mong makita para sa iyong sariling kapayapaan, pakiusap. May kakaiba sa kanyang tono. Isang halo ng desperasyon at sinseridad. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban, sumunod si Elara. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida. Ang kanyang tiyan ay malaki na, bawat hakbang ay mabigat. Habang bumababa siya, nakita niya si Dante na naghihintay sa sala. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tahimik silang lumabas ng mansyon. Tahimik. Ang kotse ay nagpatuloy sa pagtakbo. Saan sila pupunta? Hindi niya alam. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at ng isang munting kislap ng pag-asa. Sana may paliwanag. Ang biyahe ay tahimik. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng kotse. Ngunit ang isip ni Elara ay puno ng iba't ibang haka-haka. Saan sila pupunta? Ano kaya ang ipapakita ni Dante? Bakit kailangan pa niyang makita ang backup plan? Ang bawat segundo, bawat metro ng kanilang tinatahak ay nagdadala ng panibagong pangamba sa kanyang puso. Ang pag-asa niya ay parang kandilang unti-unting namamatay. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali. Hindi ito mukhang ospital. Para itong isang pribadong pasilidad. Malinis, tahimik, walang masyadong tao. Iginiya siya ni Dante papasok. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat, may kasamang takot at kaunting munting kislap ng pag-asa. Sana may paliwanag. Pumasok sila sa isang malinis at tahimik na silid. Doon may isang babaeng nakahiga sa kama.
nakakabit sa ilang aparato. Malaki na rin ang tiyan nito, halos kasing laki ng kay Ilara. Maganda ang babae ngunit maputla. Kitang-kita ang hirap sa kanyang mukha. Hindi pa man nakakapagsalita si Ilara, isang lalaki ang pumasok sa silid. May dala itong bulaklak. Lumapit ito sa babaeng nakahiga at hinalikan ito sa noo. May pagmamahal. "Kamusta ka na, mahal ko?" sabi ng lalaki. "Okay lang ako, Marco." "Si baby, medyo malikot lang," sagot ng babae, ngumingiti. Isang tunay na ngiti, ngunit may bahid ng pagod. Napatingin ang babae kina Dante at Ilara. "Kuya Dante," sabi nito, "sino ang kasama mo?" "Kuya," ang isang salitang iyon ay tumagos sa diwa ni Ilara. "Kuya," hindi ito ang inaasahan niya. Ang kanyang mundo ay tila umikot. Hindi ito ang karibal na inakala niya. Ito ang kapatid ni Dante. Lumapit si Dante sa babae. "Clara, ito si Ilara," sabi niya. "Ilara, ito si Clara, ang aking bunsong kapatid. At ito naman ang asawa niya si Marco." Gumuho ang mundo ni Ilara sa pangalawang pagkakataon. Ngayon dahil sa hiya at labis na pagkagulat. Ang babaeng inakala niyang karibal, ang backup plan ay kapatid pala ni Dante. Pero bakit? Naguguluhang tanong ni Ilara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umupo si Dante sa tabi niya. Doon isinalaysay niya ang buong kwento. Si Clara, katulad ni Maya, ay may sakit sa puso. Delikado para sa kanya ang pagbubuntis. Matagal na nilang pangarap ni Marco na magkaroon ng anak. Si Dante, bilang mapagmahal na kuya, ang nag-alok na tutulungan sila. Nagbayad siya para sa lahat at ginawa niya itong pribado. Para protektahan si Clara mula sa humarap si Dante kay Ilara, kinuha niya ang kontrata mula sa isang drawer. Ang kontratang iyon, ang kontratang nagbago sa kanilang buhay. Inabot niya ito kay Ilara. "Ilara, basahin mo ito. Ito ang dahilan ng lahat." Binasa niya ulit ang mga probisyon, ang mga nakasulat na parusa kung hindi niya tutuparin ang kasunduan, ang halaga, ang lahat. Pagkatapos, sa harap ni Ilara, dahan-dahan, pinunit niya ito. Sa bawat punit, tila ba may mga pader na gumuho. "Wala na ito, Ilara," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Hindi ka na nakatali sa kasunduang ito. Malaya kang umalis pagkatapos mong manganak. At ibibigay ko pa rin sa iyo ang lahat ng ipinangako ko. Ang 10 milyong piso, lahat-lahat." Huminto siya, lumapit. Hinawakan niya ang kamay ni Ilara. Ang haplos niya ay mainit, puno ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Maaari kang manatili, hindi bilang isang surrogate, kundi bilang ina ng anak natin, bilang kasama ko sa buhay, sa pagbuo ng isang pamilya, isang tunay na pamilya." Napuno ng luha ang mga mata ni Ilara. Ito ang desisyon. Ito ang sandali. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Sa loob ng 9 na buwan na iyon, ang bilyonaryong may malamig na puso ay natutong magmahal ulit. At ang simpleng tindera na nangangarap lang ng magandang buhay para sa kapatid ay natagpuan ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Isang pamilya, isang pag-ibig. "Mananatili ako," sagot niya habang ngumingiti sa gitna ng kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaligayahan. Isang desisyon na nagbago sa lahat. Ang kwento ni Ilara at Dante ay patunay na may pag-asa sa pag-ibig. Ano ang inyong aral? I like, subscribe. Salamat po.